Mainit-init na balita, may namataang low pressure area sa silangan ng Mindanao. At kaugnay po niyan ay kausapin na natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Miss Connie, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Nasaan na po itong bagong LPA na sinasabi at may posibilidad ho ba itong maging isang bagyo? Opo, itong low pressure area na namataan natin kanina alas 8 na umaga, nasa layong 400 kilometers silangan ng General Santos City. Itong low pressure area naman na ito, nananatiling mababa ang chance na maging bagyo in the next 24 hours. That's good to know. Pero ano ho ang maaaring maging effect nito kung hindi naman ito magiging bagyo, no? Lalo na sa may lalawigan po ng Mindanao? Opo, so epekto nito ay posible pa rin sa mga susunod na araw maging maulan sa Mindanao, pati na rin sa ilang parte ng Visayas. Sa katunayan nga kanina alas 11 ng umaga, naglabas na tayo ng weather advisory kung saan katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan posible sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental. Bukas naman ng tanghali hanggang Wednesday ng tanghali, same areas yung pwedeng maging maulan, at pagdating ng Wednesday noon to Thursday noon, Dinagat Islands at Surigao del Norte, posibleng maging maulan naman po. Okay, pero ngayon po, ramdam na natin itong malamig-lamig, no, na panahon dahil po sa amihan. Posible ho bang magdulot din ito ng mga pag-ulan? Opo, tama po kayo. So, itong northeast monsoon, patuloy pa rin yung epekto sa malaking bahagi ng Luzon. Nagdadala rin ito ng maulap na papawirin at mga ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Aurora. Itong northeast monsoon din na ito ay sa mga susunod na araw, posible pa rin na magdala ng mga paulan, mostly sa silangang bahagi ng Northern Luzon area sa mga susunod na araw po. May pagbabago ho ba doon sa sinasabi nyo na 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok sa PAR ngayong pong Disyembre? Opo, sa ngayon, based naman ito sa ating historical data, posible pa rin 1 o 2 bagyo ang pwedeng mabuo or pumasok sa ating PAR this December. At yung sinasabi ho nung nakaraang mga araw na 3 weather systems ang nagsasabay-sabay ngayon, yung ITCZ, meron ding shearline, merong amihan. Ito po ba, ganun pa rin, ongoing pa rin, at ano ho ang magiging effect nito? Actually, dahil may LPA na nga tayo, so pang-apat na tong LPA. So itong shearline, more on sa eastern section ng Southern Luzon, posible magpaulan ngayon at sa mga susunod na araw. Itong northeast monsoon, the rest of Luzon nakaka-apekto, posible rin magpaulan ngayon hanggang sa mga susunod na araw. At ITCZ naman, posible magpaulan sa Mindanao at Visayas. And then pareho din sa low pressure area. Posible rin magpaulan ito sa some parts of Visayas and Mindanao po. So, maulang Disyembre, ma'am, tayo. No? Maraming pong salamat muli sa inyo pong oras at mga impormasyong ibinigay sa amin sa Balitang Hali. Yan po naman si Ms. Veronica Torres ng Pag-asa. Salamat po.